Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po. At Avenue Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na ano-ano ang pwedeng mangyari kung susundin natin ang ating mga pangarap sa ating episode na Unfollow Your Dreams. Review number 1 tayo, review. Okay, number 1, warning lang naman. Baka sirain ng mga dreams mo ang buhay mo. Yan, pinag-usapan na natin kanina. Warning number 3, ito na. Baka sirain ng dreams mo ang buhay ng mahal mo. Yan. Alam niyo po, halos lahat ng tao may dream na magkaroon ng sariling bahay. Yung kanyang pamilya, yung mga yung mahal sa buhay. Masama bang dream yan? Hindi. Pero pwedeng sirain ng dream na ito ang buhay ng mga mahal mo sa buhay. Bakit? Dahil sa pangarap na yan na magkaroon ng sariling bahay, bumili nga ng bahay kahit medyo malayo sa kanyang pinagtatrabahuan, di ba? O pinag-aaralan ng kanyang mga anak. Dahil mas mura nga ito at kaya naman nila yung pera, tinuloy nila. So may mga tao po ganyan ang ginagawa, kahit malayo, bibili dahil yun lang ang kaya ng budget, so bibili sa malayong lugar, bibili para makaroon ng pangarap na bahay. Kaya lang kung minsan, dahil sa dream nilang magkaroon ng bahay kahit malayo, nauubos ang oras nila sa biyahe. Maaga pala, aalis na sila ng bahay. Dahil malayo, gabi na sila makakauwi. Dagdag pa ang traffic. Madalas, wala na silang oras sa kanilang mga mahal sa buhay. Totoo yan. At naaapektuhan na tuloy ang kanilang relasyon. Di ba? Yung asawang lalaki sa asawang babae, magulang sa kanilang anak, at iba pa. At malamang naintindihan nyo, kayo po, marami pong kilala po kaming tao nakakaranas ng ganitong sitwasyon. At dumarating po nila sa punto na kanilang buhay, ito bakit sasabihin nila, ba't ba kami bumili ng bahay sa pagkalayo-layong lugar na Natupad ito? nga yung pangarap mo na magkabahay ka, pero may iba namang epekto. Naapektuhan po yung buhay nila kasi palagi silang pagod. At dahil palagi silang pagod, wala silang oras sa pamilya sa bawat isa. At kuminsan po, nagkakasakit pa sila. Ang main reason, kasi bumili sila ng bahay sa malayong lugar. At ngayon po, apektado ang buhay nila at yung relasyon nilang magkakapamilya. Some of you malamang nakaka-relate sa pinag-uusapan natin ngayon. Yes. Dagdag pa sa problema nila sa pera, di ba? Dati kasi nagre-renta lang, pero mura lang naman ang pamasahe. Tapos, papuntang trabaho o eskwelahan. Ngayon, dahil bumili sila ng bahay, malayo na, nagbabayad na ng mortgage, tumaas pa ang gasto sa pamasahe. Yan. So, Diba? pag malapit ka doon sa pinagtatrabaho at pinag-aaralan mo, normally, pwede ka na mag-commute. Ito ang problema. Pag malayo, napupuwersa pong bumili ng sasakyan, dagdag problema na naman yan. Yes. Dagdag gastos. Kung hindi man bumili ng sasakyan, yung pamasahe po papunta doon sa lugar na ang laki-laki, dadagdag na naman po sa problema niyong pamilya yan. Again, balikan po natin. Ba't nagkaganyan ang pamilya niyo? Bumili kayo ng bahay na pangarap niyo. Oh. Yung Hindi po ang naman sinasabi masama namin. talagang bumili ng bahay. Kaya lang, ang sinasabi natin, ilagay sa tamang panahon. At tamang diba? paraan. Yes. At ito, di ba dati kapag may sira ng nirerentahan mong bahay, yung landlord yung magpapagawa. Ngayon, dahil sariling bahay na niya, Ikaw na magpapagawa. O, di ba? Ulitin po namin ha. Hindi masama ang mangarap ng sariling bahay, pero siguraduhin nyo gawin nyo ito sa tamang panahon at tamang paraan. Bakit nga? Dahil magdudulo ito ng maraming problema, pwedeng makasira ng buhay mo at ng mahal mo sa buhay. Yun po ang problema. Yung iba, dahil sa dream na magkaroon ng mas magandang buhay, mas magandang bahay, at mas magandang sasakyan, mas magandang school, at iba pang pangarap, pinili po ng nanay na magtrabaho sa ibang bansa. Ito na, ibang problema to. Ngayon, meron na nga silang magandang bahay, pero hindi naman sila magkasama sa bahay. Yan, problema. Meron silang magarang kotse, pero hindi naman magkasama sa biyahe. Yan. Ito po, problema sa iba. Oo. Gano'n po karami ngayong kilala niya? May bahay. Kitang-kita niyo, may kotse. Pero yung nanay, yung tatay nila, 2, 3, 4, 5 taon na nilang di nakikita. Or, yung anak nila, matagal na nilang di nakikita. Bakit? Nangarap ng bahay, nangarap ng kotse. Kaya lang po, may nagsakripisyo. Ano po nangyari sa kanilang relasyon? Nagkaroon po tuloy ang 2 pamilya. Si Mister, Oh no. problema pong malaki yan. Nako. Ito ang problema. Hindi ba gusto niyo pagandahin ang buhay niyo? Tama. May maganda nga kayong bahay, pero hindi naman maganda relasyon niyo. May maganda kayong kotse, pero palagi naman ang dami niyong problema sa buhay. Madalas kayong mag-away.
Tama ba yun? Mag-isip po kayo mabuti. O mas maganda yung eskwelahan ng anak. Oo. Pero nag-aaral naman kaya siya ng Oo. mabuti o sinasayang niya lang ang pinaghirapan ng mga magulang. Sa ibang bansa. No, So, oo. naiintindihan niyo po to? So, hindi po masama ang mangarap ng mga ito, pero uulitin po namin, gawin ang pangarap sa tamang paraan at sa tamang panahon. O kuminsan, baka hindi mo na kailangan, baka hindi mo abot talaga yung sariling bahay. Yes. Pero sama-sama kayong pamilya. Ano kaya? Mas maganda. O mas masakit, may nanay at tatay na nagtatrabaho sa ibang bansa dahil mahal nila ang kanilang anak. Pero halos 10 taon, yung iba nga 20 pa, na hindi na nila nayayakap ang kanilang mga anak. May kilala po kayong ganyan? Di ba? May kilala nga po kami. Pagod na magtrabaho. Padala ng padala sa Pilipinas. Pero alam niyo po, parang hindi na sila magkakilala. Bakit? Hindi na sila nakikita eh. Sa Facebook na lang sila nagkakaalaman na nangyari sa buhay nila. Sa tingin nyo, yan pa yung pangarap yung buhay? At ang masakit, mababalitaan pa nating hindi nag-aaral. Diba? At nalulong lulong sa na bisyo, yung anak natin. bisyo. Pero pag-isipan nyo, ba't ka ba nag-abroad? Para paganday ng buhay ng bata. Problema, larong nasira, di ba? Ang masakit na katotohanan ay kung minsan nasisira ng ating mga pangarap ang buhay ng mga mahal natin. Kaya, payo namin, please, stop following your dreams. May mga dreams po kayo, i-unfollow nyo na baka sirain nito ang buhay at buhay ng iyong mga kapamilya. okay, Warning number three. Baka sirain ng mga dreams mo ang buhay ng ibang tao. Ha? May kilala ba kayong mga taong gagawin ang lahat para maabot ang kanilang pangarap? Kung minsan, kahit ikasasama, ikasisira ng buhay ng ibang tao. Para ma-promote at tumaas ang sweldo sa trabaho, magsisinungaling, maninira ng ibang tao, gagawa ng mali. May Naku, kilala po, delikado may kilala po yan. kami ganyan. Nasira ang buhay. Lalo na, bakit? May pangarap. Gumawa ng kalukuhan. Di sumabit, lalo natanggal sa trabaho. Oo. At para matupad ang dreams ng naging mayor or politiko ng dadaya, nananakot, nananakit, at kung minsan ako papatay. Yan. Alam niyo po yung kwento na yan. Bakit po nila nagawa yan? Dahil sa kanilang mga dreams o pangarap na kuminsan nasisira ang buhay ng ibang tao. Kaya, stop following your dreams. I hope malina, no? Pero bago natin pagpatuloy po ang ating kwentuhan, sa araw na ito, bibigyan daan muna natin ang usapang real estate ni Rod Suerte Felipe. Rod! Hi Vic and Evelyn, thank you for inviting me again. Para sa Usapang Real Estate, pag-uusapan natin ang topic na ano ang pagkakaiba ng renting and buying a home. Number 1, financial considerations. Renting, you will pay a security deposit at monthly payments. Mababa ang upfront cost mo, pero wala kang nabibuild na equity. Buying, syempre, meron kang down payment, closing costs, and monthly mortgage. Mas malaki ang upfront cost mo, pero it allows you to build equity and may property appreciations. Number 2, flexibility. Renting, mas flexible, pwede kang lumipat pagka natapos na ang lease contract mo. Buying, you have a long-term commitment and can build stability and freedom to personalize your living space. Number 3, maintenance and repairs. When you're renting, you have less responsibility for maintenance and of course, repairs. Kadalasan, sagot ito ng landlords mo. When you're buying, homeowners usually, they are responsible for the maintenance and repairs of their property, which can also increase the value of your property or your home. Number 3, investment potential. When you're renting, wala kang mabibuild na equity in potential returns. Of course, money paid for rent is money that you will never see again. Buying is an investment. Malaki ang potential to appreciate the value. It can build equity and potentially gain and return on your investment. Number 4, lifestyle and personal preferences. When you're renting, hindi ka nakatali sa isang lokasyon. Buying, establish roots in a community and potential long-term financial stability. Ang tanong, alin ang mas maganda? Buying or renting? Ito po, depende ito sa priority mo, sa needs mo at kakayanan mo. Nandito po ako
para tulungan kayo kung ano ang makakabuti para sa inyo. Call me po at 310-689-9781 or email me at mydreamhouse777@gmail.com. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ron. Until next time, para sa iba pang usapang real estate. Magbabalik pa po ang tulong ko, Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo.